Hello po, good morning. My name is Francis Lagman. Welcome back to my channel. I'm a licensed real estate broker po. Sorry, nandito ako sa sasakyan ko ngayon. Pero meron kasi akong follower po na nagtatanong and I want to help her kaagad. So, I'm making this video. Ang problema po kasi is medyo kakaiba ang kaso natin ngayon. So, it is between parent and anak. Okay? Yung nanay nagpabili sa anak niya ng house and lot 5 years back. Ngayon, hindi alam ng nanay na nung bumili yung anak ng house and lot, hindi ipinangalan sa nanay. Pinangalan sa kanya at saka sa asawa yung house and lot po. So ngayon, the nanay, gustong ibenta yung house and lot, pero syempre hindi na binibigay ng anak yung grant. Unless otherwise magbayad po si nanay ng 300,000 sa anak niya, then pipirma siya para mabenta ng nanay yung house and lot. Ngayon, tinatanong niya, pwede pa bang may benta niya yung lote nang hindi pumipirma yung anak? Okay? Ganito po ang gagawin niyo, nanay, my dear follower. Sa mata po kasi ng batas, okay, sila ang nakapangalan sa title, sa mata ng batas, legally, silang may-ari. Legally po silang may-ari. Ngayon, ang una nyo pong gawin is magpa-blatter po kayo sa barangay. Patawag nyo po sila for mediation. Ngayon, kung naayos nyo doon, well and good. Pero kung hindi po sila makipag-cooperate, ang next na pwede nyo gawin is kasuhan nyo sila, go to court, at mag-apply po kayo doon ng implied trust. Okay, applyan nyo ang implied trust according sa batas. Implied trust po kasi ang ibig sabihin yan, sila lang ang may hawak ng titulo pero sa inyo yung lote, sa inyo yung lupa. Okay, sa inyo yung lupa, sila lang may hawak. Implied trust. Ngayon, kung hindi po sila makipag-cooperate na naman dyan, pwede nyo na silang kasuhan ng adjust enrichment at extortion dahil po hinihingan kayo ng 300,000, sabi nyo. So, pwede nyo silang kasuhan ng dalawa na yan. Pag hindi na naman po sila makipag-cooperate, pwede nang, pwede nang mas lumala ang kaso nila. So, for mediation, dapat magpakita po sila. And then, lastly, pwede po kayong mag-apply ng reconveyance of title para po maibalik yung pangalan sa titulo ninyo. Okay? Yung mga yan ang pwede po ninyong gawin. So, hopefully po makatulong itong advice ko sa inyo.